Restlessness and discontent are the first necessities of progress. Dapat hindi tayo makontento eh. Dapat hindi tayo maging komportable eh. Habang tayo napupuhay, may room for improvement. Kung tayo'y mabuti na, siguradong meron pa tayong ibubuti pa. Magandang makontento sa buhay, pero wag mawawala ang excitement sa buhay, realizing and believing that God has something new to offer you araw-araw. Di lang ganito ang buhay ko, may mas igaganda pa ito, may mas ibubuti pa ito, may isasaya pa ito. Sa pasimula, sabihan nyo nga po yung katabi nyo, magbago ka na. Parang may isang nasimangot Parang gustong sabihin sa nagsabi sa kanya, ikaw ang mas dapat magbago. Ginawa po nating intro yan sapagkat ngayon ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang Conversion of St. Paul, ang pagbabagong buhay ni San Pablo. Dati po kasi, siya'y taga-usig ng mga Kristiyano. Sapagkat yun ang alam niyang best way to defend and to protect Judaism. Ang Judaismo, ang siyang unang totoong relihiyon na sumamba sa nag-iisang Diyos na totoo, kay Yahweh. So nakita ni San Pablo ang Christianity in the early years bilang threat sa Judaism. Kaya sa totoo lang, hindi masamang tao si Pablo. Maganda yung layunin niya. Mali nga lamang yung naging paraan niya. Yung pagkukulang o kasalanan niya ay hindi pagkukulang o kasalanan ng isang masamang tao na nangbubuli, nananakit ng kapwa para ma-feed ang ego. No! Ang kasalanan o pagkukulang ni San Pablo ay hindi para i-feed ang kanyang yabang, kundi i-defend talaga ang Diyos ng lubusan. Yun kasi ang akala niyang tamang paraan until Jesus corrected him. And that changed his focus. That broadened his perspective. Kaya't ang conversion pala has another meaning. Ang isang meaning nito ay yung mula sa pagiging masama, papunta sa pagiging mabuti. Pero another meaning ng conversion ay becoming better. From being good to becoming better. From being better to being best. And from being best to becoming perfect as the Heavenly Father is perfect. Yun naman ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Kaya, yung intro natin kanina, magbago ka na. Hindi biro yun. Totoo yun. Dahil habang tayo napupuhay, may room for improvement. Hindi pa naman tayo nasa langit. Nasa lupa pa rin tayo. May mga kahinaan at kapintasan pa rin tayo. May dahilan pa rin para patuloy na magbago. Yung mga taong hindi na nagbabago at ayaw nang magbago, mga patay na yun. Oo. Kaya kapag may narinig kang nagsabi, ganito na ako hindi na ako magbabago. Puin mo, sabihin mo, buhay ka pa ba? Ay, patay ka na. Habang tayo nabubuhay, dapat tayo'y nagbabago. Kung tayo'y mabuti na, siguradong meron pa tayong ibubuti pa. Kaya, kamusta na ba tayo? Are we becoming or getting better each day? Tayo ba ay mas bumubuti araw-araw? O nakontento na tayo sa kung ano ang kalalagayan ng ating buhay? Don't get me wrong. Hindi masama ang makontento sa buhay. Lalong-lalo na pagdating sa mga material na bagay. Pero, masamang makontento sa mga nais pang magagandang bagay na gustong ibigay ng Diyos sa ating buhay. Maganda yung statement na wala na akong mahiling pa, okay na ako, solve na ako. Lalong-lalo na kung totoo talaga. Ibig sabihin nun, hindi ka na naghahangad ng yaman, ng pera, maganda yon. Ibig sabihin nun, kontento ka na sa takbo ng buhay mo, masaya ka na. Pero tandaan natin meron pa tayong isasaya. Di ba't ang sabi ng Panginoon, ang buhay na gusto niya na ipagkaloob para sa atin ay buhay na ganap, kumpleto sa saya. Hindi kuripot ang Diyos.
Kung blessed ka na, mas ibe-bless ka pa rin niya. Kaya, magandang makontento sa buhay, pero wag mawawala ang excitement sa buhay, realizing and believing that God has something new to offer you araw-araw. In connection with this, maganda ring matanggap na natin yung mga pangit na nangyayari o nangyari sa buhay natin. At least, yung pangit na nangyari sa pananaw natin. Namatay yung mahal mo, nagkasakit ka ng malubha, o yung mahal mo na hanggang ngayon, hindi pa talaga gumagaling o bumubuti. Yung pagtanggap mo sa ugali ng tao na ang tagal mo nang ipinagdarasal at pinagtitiisan na sana yung ayaw pa rin magbago. Magandang matanggap natin ang lahat ng ito. Pero hindi tayo dapat mag-resign sa kalungkutan. Tanggap ko na, kaya malungkot na lang ako habang buhay. Hindi, magandang matanggap. Pero, ang buhay ay hindi yan lang. Tanggapin mo, tapos, you get over that. Huwag mong tambayan. Iyong lampasan. Hindi ka naman patuloy na bubuhayin ng Panginoon para pahirapan lang. Hindi sadista ang Diyos. Tandaan natin, lang isang term for today is not just now, but present. At pag sinabing present, it's another term for gift. Ang ngayon, ang today, ay isang regalo. Meron ba namang regalong binigay sa atin para pahirapan tayo? Meron ba namang regalong binigay sa atin para paiyakin tayo? Hindi nga ba't ang regalo ay nakapagsusurpresa pa sa, ay, ang ganda naman ito. Ay, akalain mong iniisip niya, kailangan ko talaga ito. Naku, ganun ang regalo. Ganon ang kaloob ng Diyos sa atin araw-araw. Sa kabila ng mga pangit na nangyari sa atin, may regalo siya para maging dahilan ng ating pagtawa, ng ating pagngiti, ng ating pagkakaroon ng pag-asa araw-araw. Let us never miss that. We'll be missing that kung nakapako tayo sa kalungkutan. Kung pakising pa lang sa umaga, imbis na ngumiti, isimangot na at ang iisipin na, Ano naman kayang kamalasan ang naghihintay sa akin ngayong araw? kaya kapag gising at nakita yung biyanan, ay sabi na nga ba, malas talaga. Ay naku, huwag ganyan. Huwag mapako sa kalungkutan. Gusto ko nga po yung detalye ng pagkatawag ni Kristo kay San Pablo Anong sabi dito? Nakakita siya ng isang napakaliwanag na liwanag. Bakit hindi ito magiging napakaliwanag na liwanag? Tanghaling tapat ito Maliwanag ito Yung masilaw ka sa liwanag ng tanghaling tapat. Ibig sabihin, bukod doon sa liwanag ng tanghaling tapat, meron pa dong mas maliwanag. Na kung isa-segue natin sa pinag-uusapan natin, in the ordinariness of our daily lives, merong something extraordinary lilitaw dyan. Mula sa pagiging natural and usual, merong lilitaw dyan na unusual. Beyond normal. I mean, something to fire us up and the people around us. Regalo ng Diyos para pasayahin tayo, para bigyan tayo ng pag-asa na makikita lang natin kung tulad ni San Pablo, magiging open tayo sa pagbabago. Na hindi lang ganito ang buhay ko, may mas igaganda pa ito, may mas ibubuti pa ito, may isasaya pa ito. Kaya mga kapatid, magandang itanong natin sa ating sarili, anong area sa ating buhay ang namamatay na o naghihingalo na? Anong area sa ating buhay ang kinakailangan na ng pagbabago, ng fire, ng bagong buhay? Again, pag sinabing pagbabagong buhay, sa konteksto ng pinag-uusapan natin, hindi nagkaroon ng bagong buhay si San Pablo in a sense na ibang buhay. Hindi, yun pa rin. Pero nag-develop lang, nag-improve lang, naging mas mabuti lang. From being a Jew, siya'y naging Kristiyano. Anong area sa ating buhay ang kailangan ng pagbabago? Na hindi kinakailangang palitan, kinakailangang improve lang. Halimbawa, kamusta na yung karir mo? Yung araw-araw na ginagawa mo, may gana ka pa ba? Sa trabaho mo, sa negosyo mo, may fire pa ba? Ang hirap kayo nung nagtatrabaho. Nung wala ka ng gana, dehumanizing na yon. Dapat pag nagtatrabaho ka, mas na-fulfill ka. Sapagkat ang trabaho ay hindi naman talaga kaparusahan sa kasalanan ng ating unang mga No!
Kahit naman hindi pa nagkakasala si Eva at si Adan, pinagtatrabaho na ng Diyos si Adan. Kaya't ang pagtatrabaho should give us a sense of fulfillment na nakakasabay tayo, nagiging kamanlilikha tayo kasama ng Diyos sa paglinang ng mundong ito. Kapag wala ka ng ganas sa pagtatrabaho, uy nako, namamatay ka na unti-unti, nawawala na yung gana mo. Kamusta yung relasyon natin sa ating kapwa-tao? May fire pa ba? Nandun pa ba yung pagmamahal? Masaya ka pa ba? Hindi ko sinasabi na kung hindi ang sagot nyo, hindi na po ako masaya sa trabaho ko, sa negosyo ko, hindi na po ako masaya sa karelasyon, magbago ka na ng trabaho, magbago ka na ng karelasyon. Hindi yun. Ano ka magbabago? Kung ang karelasyon mong tinutukoy natin dito ay asawa mo, anak mo, kapatid mo, magulang, hindi ganun yun. Ang sinasabi ko, yung pagbabagong buhay, hindi panibagong buhay, pag-i-improve ng buhay. And in that case, pag-i-improve ng focus sa trabaho, pag-i-improve ng focus sa relasyon, at maging sa relasyon natin sa Panginoon. How about sa trabaho? Mag-unwind ka man lang. Libang-libang paminsan-minsan, wag puro trabaho. How about learn new things? Do new things para hindi yun at yun ang ginagawa at iniisip mo. Alam nyo, ako, pag medyo parang nababurnout yata ako, sa totoo lang, magdadagdag pa ako ng trabaho. Totoo. Mas pupunta ako sa jail, mas pupunta ako sa mga may sakit, mas makikinig ako ng problema ng tao, mas magpapakumpisal ako para ma-break yung misa lang ng misa. Ganon. Hindi makapagpapapagod sa iyo ang trabaho kapag na-enjoy mo ito. At kapag nakatutulong ka sa iba at na-improve pa yung sarili mo. Kaya nga maganda rin, although hindi na natin masyadong lengthily pag-uusapan, nakasakto sa interes, sa talento mo, sa gift mo, yung trabaho mo. Huwag mong papasukin ang isang bagay na hindi ka magaling. Na kahit anong gawin mo, ayaw mong gumaling sa area, huwag mo papasukin yun. Kasi hindi mo gift yun. As regards our relationship with others, especially our family, lumabas kayo paminsan-minsan. Hindi yung sa araw-araw, sa linggo-linggo na lang, trabaho, magkikita, kakain. Pagkatapos kumain, galit-galit na naman. Tulog, bukas trabaho, aral, magkikita, kain, tulog. Nakamamatay ng relasyon niya. You break the pattern. Mag-insert kayo ng bago. Express your love for them. Not just tell them. May text naman. Paminsan-minsan. Abay, mahal, ingat ka. Kung pababayaan yung sarili mo. Yung mga hindi mo dating sinasabi, ginagawa, gawin mo. Huwag mong hintayin na yung iba yung gumawa. Ikaw yung mag-break ng pattern ng yun at yun na lang. Ganun at ganun na lang. Sa relasyon sa Diyos, wag puro dasal. Wag puro simba. Gawa-gawa rin. Galaw-galaw bago pumanaw. Bago pumanaw ang pananampalataya. Sapagkat ang sabi ni Santiago, patay ang pananampalataya na walang gawa. So, dapat may pagbabago. Kasi ang isa sa pinaka-palatandaan ng buhay na buhay ay nagbabago. Umuunlad, pati na buhay na pananampalataya. Sana lang yung pagbabago, hindi lang personal, Pagdasal din natin na sana communal. Sana hindi lang tayo. Sana lahat. Dito na lang sa atin, sana lahat ng Pilipino. Kamakailan ay palabas sa Family Feud. Ang tanong ay, according to survey, saan pinakamagaling ang mga politiko sa atin? Alam nyo nauna sa survey? Mambola! Mangako! Susunod, alam nyo kung ano? Hindi ko na kailangan sabihin. Alam nyo na mangurakot. Dati nang ganyan, di ba? Inabago ba? At sa tinagal-tagal kong umuuwi sa amin, San Miguel, layo nun San Miguel. Tuwing Lunes o tuwing Martes, sa buong buhay kong nagda-drive ako, nagta-travel ako, umuwi ako, hindi pa ako naka-encounter ng isang araw na ang lahat ng nakita kong jeepney driver nagbaba ng tama sa gilid ng daan. Wala pa. Kahit one way lang, One way lang. Wala pa. Lagi sa gitna. Makaatsan pa man ako, isa lang. Sa 10, isa lang. Mula dito, lalo na dito. At ano sabi ni Chris Martin? Yung Coldplay, ano sabi ni Chris Martin? Parang, we have seen some traffic. Nakakita na kami ng maraming traffic. But you have number 1 in the world. Kalinga. Number 1 tayo. Hindi ko alam kung alam niyang nandoon na nanunood yung presidente natin. Ay nako. And yet we clamor for change. Pagbabago. Gusto namin umulad. Pagbabago. Modernization of jeep.
Dapat i-modernize ugali ng driver ng jeep. May caption nga, di ba? Sa mga memes na ganyan, only in the Philippines, only in the Philippines. Ano, proud pa ba tayo? And yet, we clamor for change, for progress, for development. Tapos hanggang ngayon, ganon? How can we soar like an eagle if we behave and think like a chicken? Unless, accepted na natin na tayo chicken. Paano natin babaguhin ang isang sitwasyon we have become comfortable with? Diba? Ang sabi nga ni paring Thomas Edison na nag-imbento ng ilaw na nagpaliwanag lalo ng ating buhay. Restlessness and discontent are the first necessities of progress. Dapat hindi tayo makontento Dapat hindi tayo maging komportable Kasi kapag tayo nakakomportable na, kontento na, wala na talagang pagbabago. Ganon din sa spiritual life. Nakita niyo kung paano nagbago? Yung prodigal son, puro na lang, wala akong makain dito. Buti pa yung mga alipin sa bahay. Nagkaroon siya ng matinding discontentment sa kalagayan. Ayoko na to. Dapat magkaroon tayo ng ganon sa buhay Ayoko na nang niloloko ko yung asawa ko. Ayoko na nang nagsusugal ako. Nagnanakaw na ako dahil dito. Ayoko nang magdroga. Sinisira ko ang buhay ko. Ayoko na nang lagi ako napapagalitan ng magulang ko. Pagbubutihin ko na yung pag-aaral. Ayoko na ng ganitong relasyon. Magsisimula na sa akin yung pagbabago. Ganun lang magkakaroon ng pagbabago. Huwag po sana tayong makontento. Lalo na kung meron tayong pagkukulang at kasalanan Dapat punan ang pagkukulang na yan. Dapat ituwid ang kasalanan yan. At huwag rin tayong makontento kahit na sa ating pamumuhay sa kabutihan. Lalo pat may ibubuti pa naman. Hindi lang po ang masama ang dapat na magbago para maging mabuti. Ang mabuti rin para mas lalo pang maging mabuti. Hindi lang po ang malungkot ang dapat na maging masaya. Kahit ang masaya na rin para mas lalo pang maging masaya. At hindi lang po ang nawawala ng pag-asa ang kailangan magbago upang magkaroon ng pag-asa. Kailangan ding magbago araw-araw nang may pag-asa na, nang sa gayon ay maging pag-asa rin siya ng iba. Kaya sana hilingin po natin ang biyayang ito para sa atin, para sa kapwa natin, para sa bayan natin. Pagbabago.